Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Paglabas ni Taz ng kusina bitbit ang isang tasa ng kape, nakita niya si Odie na mahimbing na ang tulog sa sofa. Tahimik niyang ibinaba ang tasa sa mesa, saka siya dahan-dahang pumunta sa kwarto niya para kumuha ng comforter. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala at maingat niyang ipinatong ang comforter sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ay umupo siya sa armrest ng sofa at pinagmasdan ang maamo at payapang mukha ni Odie habang natutulog. Napangiti siya nang humikbi ang dalaga. Mukha siyang bata. At ang mapula niyang ilong ay lalo lang siyang pinagmukhang kaakit-akit. Inihatid si Taz ni Odie sa condominium unit niya. Pero dahil malakas na ang ulan, kinumbinsi niya muna ang dalaga na magkape sa loob habang hinihintay tumila ang ulan dahil sigurado siyang baha na rin naman sa dadaanan nito at baka ma-stuck pa ang dalaga sa traffic. Pagkatapos ng mahabang pakikiusap at pagsumpang wala siyang masamang intensyon sa pag-imbita rito sa loob ng unit niya ay napapayag niya rin ito. Kinuha niya ang kamera at pinanood mula roon ang ilang pangyayari at kwentuhan sa pagitan nila ni Odie kanina. Odie? Tanong ni Taz habang inililibot ang kamera sa paligid ng kanyang unit. Paglabas kasi niya ng kwarto pagkatapos magbihis ay hindi na niya naabutan sa kusina si Odie kung saan niya ito iniwan kanina. Nandito ako, sagot ni Odie. Nagmumula sa laundry area ng condo unit ang boses ng dalaga, kaya doon niya ito pinuntahan. Naabutan niya si Odie na isinasampay ang mga nilabhan nitong medyas sa sampayan na ikinawit sa alambre. Homemade sampayan ng kasambahay niya na 2 beses isang linggo lang kung pumunta roon para maglinis at maglaba. Narinig ni Taz ang sarili na tumawa dahil sa printed socks ni Odie. Si Dora the Explorer ang print niyon, kilala niya ang batang gala na iyon dahil may pamangkin sa pinsan siyang mga batang babae at madalas ay iyon ang pinapabiling regalo ng mga ito sa kanya. Namaywang si Odie at pabirong pinaningkitan siya ng mga mata. Ang buli mo. For your information, gift sa akin ni Pluto ang mga medyas ko as e-prank. Ginagamit mo naman? Ngumiti si Odie. Si Pluto ay isang taong likas na pabigla-bigla kumilos. Mahilig siyang magregalo sa akin ng kung ano-ano lang na maisipan niya. Minsan nga, binigyan niya ako ng malaking snowman na rebulto sa kalagitnaan ng summer. Siyempre, kahit ano pa nang ibigay niya sa akin, iingatan ko naman. Tinanggal ni Taz ang sound ng video at tinitigan ang magandang mukha ni Odie habang nagsasalita ito. Nagkakaroon lang talaga ng buhay ang mga mata nito kapag nagkukwento tungkol kay Pluto. Pinatay na niya ang kamera dahil habang tumatagal, lalo lang siya naaakit sa dalaga. Napabuga siya ng hangin. Sa sandaling iyon, inamin niya ang katotohanan. Unti-unti siyang nahuhulog ang loob sa isang babaeng namatayan ng kasintahan at hindi pa rin makabangon mula sa nakaraan. Pero kilala naman niya ang sarili. Kapag hindi interesado sa kanya ang isang babae, hindi na niya pinipilit. Ayaw niyang maglagay ng karagdagang pagsisikap dahil alam niyang hahantong lamang iyon sa mas malalim na damdamin. Wala siyang balak magseryoso sa babae, kaya ang kadalasang nakakarelasyon niya ay iyong mga gaya niyang gusto lang ng makakasama ng panandalian. Tumingin siya kay Odie pagkatapos ay sa labas ng bintana. Malakas pa ang ulan sa labas kaya hindi niya muna gigisingin ang dalaga dahil mahimbing na ang tulog nito. Umupo na lang siya sa sofa at pinanood ng paulit-ulit ang lahat ng video na kuha niya kay Odie hanggang sa unti-unti na siyang hinila ng antok. Umaga na nang magising si Taz. Napabalikwas siya sa baylinga sa paligid. Napabuga siya ng hangin sa panghihinayang nang makitang wala na si Odie sa sofa. Malamang ay umalis agad ito nang magising. Kaya pala may kumot siyang nakabalot sa kanya pagmulat niya ng mga mata. Sigurado siyang ang dalaga ang nagkumot sa kanya. Tumayo siya at naghikab habang nag-iina. Sinuklay lang niya ng mga daliri ang buhok, saka nagtungo sa banyo para maghilamos. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina para magkape. Napansin niyang nahugasan na ang mga tasa na ginamit nila ni Odie kagabi. Mayroon itong iniwan na note na ang papel ay mukhang nagmula sa pinunit na notebook na nakadikit sa pinto ng refrigerator gamit ang magnet. Isang salita lang ang nakasulat sa note, "Salamat." Napangiti si Taz.
Walang anuman. Nagtungo siya sa sala para manood ng palabas sa telebisyon. Kinuha niya ang throw-pillow na ginamit ni Odie kagabi at hindi sinasadyang nasamyo niya ang dumikit na amoy sa unan. Mabango iyon at may matamis na halimuyak. Marahil shampoo niya iyon. Hay buwisit. Para kang isang hayok na manyak, saway ni Taz sa sarili, saka hinagi sa sofa ang unan bago pa siya magkasala. Sumalampak siya ng upo sa sofa, pero agad din siyang napatayo ng may naupuan. Kinuha niya iyon at kunot noong tinitigan. Isang notebook. Wala siyang matandaang may notebook siya na kulay pink at may disenyo ng Eiffel Tower, kaya sigurado siyang hindi sa kanya iyon. Binuklat niya ang unang pahina. Regalo ito mula kay Python para kay Ate Odie. Salamat sa pag-aalaga kay Kuya Pluto ko. May larawan na nakadikit sa unang pahina ng notebook. Sa litrato, parehong nakangiti sina Odie at Pluto, kasama ang isang binatilyo na kamukha ni Pluto. Iyon siguro si Python na marahil ay nakababatang kapatid ni Pluto. Sa binatilyo pala galing ang notebook na iyon ni Odie. Napangiti si Taz. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa ideyang may naiwang gamit si Odie sa kanyang unit. Pinitik niya ang notebook. Kailangan kitang isauli sa nagmamay-ari sa iyo, di ba? Sa susunod na linggo pa sana uli sila magkikita ni Odie dahil may gagawin daw trabaho ang dalaga, pero hindi naman pwedeng hindi niya isauli ang notebook dito dahil baka importante iyon. Kaya kailangan nilang magkita. Bago pa niya namalayan, naghahanap na siya sa Google Map ng iPhone niya ng malalapit na coffee shop sa tea house ni Odie. Pero mabilis din siyang natauhan. Ipinukpok niya ang notebook sa kanyang ulo. Ano ba ang ginagawa mo, Taz Devlin Fortu? Sermon niya sa sarili na agad ding nawala sa isip ng may mahulog na papel mula sa notebook. Nahulog iyon sa kandungan niya. Nang pulutin at buklatin niya iyon, nabasa agad niya ang nakasulat sa itaas dahil sinulat iyon sa malalaking letra. May listahan pa sa ibaba ng mga salitang iyon. Mga mapanganib na gawain na maaaring mauwi sa trahedya. Una, ang pagsusunog ng silid bago matulog. Pangalawa, ang pagkakagat ng aso na may rebis. Pangatlo, ang pagtayo sa gilid ng plataporma ng istasyon ng tren. Pang-apat, ang pag-inom ng mga expired na bitamina. Pang-lima, ang pagbibisikleta ng walang preno. Pang-anim, ang pagtalon mula sa mataas na lugar ng walang harness. Pang-pito, ang pagkain ng cake na mailason. Pang-walo, ang mapunta sa kamay ng isang kriminal. Kumunot ang noo ni Taz. Paulit-ulit niyang binasa ang listahan. Hindi niya ito maintindihan sa una hanggang sa bumalik sa isip niya ang alaala ng eksena kung saan natutulog si Odie habang nasusunog ang kwarto at ang sinabi nito ng araw na iyon, ang tanga ko. Nakalimutan kong patayin ang mga kandila bago matulog. Nag-alay ako ng panalangin para kay Pluto kaya ako nagsindi ng mga ito. Kung nandito lang siya, siguradong pagagalitan ako noon. Binasa niya ang una sa listahan. Naka-cross out iyon, ang pagsusunog ng silid bago matulog. Naka-cross out ba iyon dahil hindi iyon natupad ng iligtas niya si Odie? Hindi ba nakakamatay ang rabies? Nanlaki ang mga mata ni Taz nang marinig ang sinabing iyon ni Odie sa isipan niya, pagkatapos ay binasa niya ang pangalawa sa listahan, ang pagkakagat ng aso na may rabies. Kung ganoon, sinadya ni Odie na galitin ang askal para sakmalin yon ang dalaga. Pakiramdam ni Taz ay lumaki ang ulo niya dahil sa realisasyong nabubuo sa kanyang isipan. Matagal ng pakiramdam ni Odie na wala ng pag-asa at gusto niyang mawala ang sarili nang hindi napapansin. Ang iniisip niya ay isang aksidente. Gusto niyang malaman kung ano ba ang pumasok sa isip ng babaeng iyon, kaya binuklat na niya ang notebook at binasa ang mga nakasulat doon. Nagbabaka sakali siya na baka may isinulat pa si Odie roon at hindi naman siya nabigo. Umabas na ang notebook ay parang isang uri ng tala-arawan. Pero maiikli lang ang mga nakasulat sa bawat pahina. Gusto kong maglaho. Hindi ko na kayang tiisin ang lungkot at pag-iisa, Pluto. Isama mo ako sa paglayo mo, Pluto. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Hindi mo ba ako patatawarin kung susunod ako sa'yo agad, di ba? Kaya maghihintay muna ako, hihintayin ko ang tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon para saan? Para magpakamatay? Naiiritang tanong ni Taz habang naghahanap ng ibang nakasulat sa notebook na mas makakasagot sa kanyang tanong. Hanggang sa makita niya ang mahabang sulat sa bandang gitna. Gusto kitang makasama, Pluto. Noong araw na nawala ka, pakiramdam ko gusto ko na ring sumuko. Pero napigilan ako ni Gardo.
Akala ko magagalit siya, pero niyakap niya lang ako ng mahigpit at doon siya umiyak. Umiyak din si Mommy nang malaman niya ang nangyari. Nakiusap sila sa akin na manatili para sa kanila. Sa loob ng maraming buwan, inalagaan nila ako. Binantayan. Sinigurong hindi ako tuluyang malulunod sa dilim. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na mabuhay para sa pamilya ko. Para sa mga kaibigan ko. Para sa kung anumang dahilan. Pero sa tuwing naiisip kita, bumabalik ang sakit. Miss na kita, Pluto. Sobra. Unti-unti kong natutunang magsuot ng peking ngiti. Matutong tumawa kahit mabigat ang dibdib. Magpanggap na kaya ko. Pinaniwala ko sila na bumabangon na ako, na kaya ko nang alagaan ang sarili ko. At naniwala sila. Pero kapag mag-isa na ako, bumabalik ang mga tanong at ang pagod. Alam kong masasaktan sila ng husto kung tuluyan akong susuko. Ayokong sisihin nila ang sarili nila. Minsan, may mga ideyang pumapasok sa isip ko, mga ideyang pilit kong itinataboy. Dahil sa kabila ng lahat, alam kong mahal nila ako. At kahit gaano kasakit, may bahagi pa rin sa akin na gustong lumaban. Hindi akalain ni Taz na sa edad niyang iyon, makakaramdam pa siya ng matinding sakit, awa at simpatya para sa isang tao sa pamamagitan lang ng isang sulat. Naramdaman niya ang desperasyon, sakit, depresyon, pag-iisa, at maging ang pagkabaliw sa liham na isinulat ni Odi. Sumakit ang puso niya para sa kanya. Tiyak na balak ng babaeng ito na kitilin ang sarili niya. At hihinto siya rito gaano man kahirap. Tinakbo ni Taz ang hagdan paakyat sa Metro Rail Transport Station. Wala na siyang pakialam sa mga taong nabubunggo niya at sa mga ilan na minumura na siya. Kailangan niyang magmadali dahil sigurado siyang binabalak ni Odi na magpasagasa sa tren. Leon ang pangatlo sa listahan ng dalaga. Kanina, bago siya umalis ng kanyang unit ay tinawagan niya si Odi at tinanong kung nasaan ito. Nasa jeep daw ang dalaga at papunta sa Metro Rail Transport Station. Pinakiusapan niya ito na bumalik muna dahil may sasabihin siyang importante, pero tumanggi ito at pinatayan siya ng telepono. Diretso siyang nagmaneho papunta sa pinakamalapit na istasyon ng Metro Rail Transport mula sa kanyang unit. Iniwan na niya ang kanyang kotse sa ibaba at wala nang pakialam sa pwedeng mangyari sa kanyang sasakyan. Kailangan muna niyang makita si Odi at masigurong ligtas ito. Sana lang ay tamang Metro Rail Transport Station ang napuntahan niya. Gusto sana ni Taz na sumingit sa pila ng ticket booth, pero siguradong mapapaaway na siya at lalong tatagal, kaya pumila na lang siya. Palingalinga siya sa paligid, hinahanap si Odi. Pero hindi niya ito makita sa dami ng tao. Nang makuha ang magnetic card, hindi na niya hinintay ang kanyang sukli. Tumakbo siya at halos isuksok na niya ang card sa machine, at muntik na rin niyang makalimutang kunin iyon sa sobrang pagmamadali. Nang makalagpas sa harang, sinulid niya ng tingin ang bawat pila sa platform. Hanggang sa nakuha ng isang tao ang kanyang atensyon. Ang nag-iisang babae na dumudukwang na parang sinisilip kung may darating ng tren. Si Odi ang nakatayo sa gilid ng plataporma. Pagkatapos niyang mabasa ang nasa notebook nito, masama na ang kutob niya sa ginagawa ng dalaga. Pumito ang gwardiya at kahit hindi naririnig, alam ni Taz na pinagalitan nito si Odi na humakbang paatras, palayo ng kaunti sa platform. Humugot ng malalim na hininga si Taz, hinahanda ang baga niya sa panibagong pagtakbo. Nasa dulo ng pila si Odi, sa pila na nakalaan para lang sa mga babae. Malayo-layo iyon mula sa kanyang pwesto, kaya tumakbo na uli siya. Parating na ang tren. Mas binilisan ni Taz ang pagtakbo. Hindi niya inaalis ang tingin kay Odi, kaya nakita niya nang humakbang na naman ito palapit sa platform nang tumalikod ang gwardiya. At nang napakalapit na ng tren, nakatayo na ang dalaga sa pinakadulo ng platform. Pumito uli ang gwardiya, kasabay ng paghapit ni Taz sa baywang ni Odi. Pinihit niya paharap ang dalaga na narinig at naramdaman pa niyang suminghap bago niya itong niyakap ng mahigpit. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Habang yakap-yakap si Odi, naalala at naramdaman niya ang lahat ng emosyon sa nabasa niyang sulat. Marahil naramdaman niyang gusto na niyang mamatay tuwing pinipilit niyang umiti o tumawa. Habang maraming tao ang lumalaban para mabuhay, narito ang isang babae na handang isuko ang kanyang buhay para makasama ang lalaking minahal niya, ang lalaking nawala at hindi na kailanman babalik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang luha na dumaloy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiiyak siya para sa ibang tao. Hindi matutuloy ang pangatlo sa listahan. Hindi ako papayag na magpasagasa ka sa tren.
Odie. Sa susunod na kabanata, makikita kung paano haharapin ni Odie ang kanyang mga takot at sakit habang unti-unti siyang natutulungan ni Taz na muling pahalagahan ang kanyang buhay. Magkakaroon din ng mas malalim na pag-uusap at emosyonal na koneksyon sa pagitan nila na magpapatibay sa kanilang samahan. Kaya abangan natin